Kung matatandaan niyo po, nangyari po itong insidente na ito nung nakakaang taon po, nung buwan po ng August. At Setyembre po ng 2023 ay na-dismiss na rin po sa serbisyo itong mga pulis na ito. Nung nauna na po silang na-dismiss sa serbisyo. Hindi na pulis ang mga dating tauhan ng PNP na nasangkot sa pagpaslang, sabi natilyong si Gerald Jemboy Baltazar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, isang buwan matapos na mangyari ang krimen, ay agad tinanggal ng NCRPO sa serbisyo ang 8 sa mga ito. Kabilang dyan sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Antonio Bogayong Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquelon, Police Corporal Edmar Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Dahil napatunayang guilty sa kasong administratibo na grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer. Kasama din sa inalis sa serbisyo ang team leader na sina Police Captain Mark Joseph Carpio, Police Captain Luisito de la Cruz dahil sa kasong grave neglect of duty. Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Fajardo na inirerespeto ng PNP ang desisyon ng korte sa kaso kung saan convicted o hinatulan ng pagkakakulong ang 5 sa mga ito. Kabilang si dating Police Staff Sergeant Jerry Maliban na hinatulan na makulong ng 4 hanggang 6 na taon dahil sa kasong homicide. Habang 4 na buwan na pagkakakulong naman ang hatol kina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Esquelon, Police Corporal Edmar Jose Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Habang acquitted o ligtas naman sa pagkakakulong si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong. Nare-respeto at welcome po itong naging desisyon po ng RTC. Ito po ay pagbibigay hustisya, bagamat hindi na po natin maibabalik yung buhay po ni Jemboy, ay patuloy po tayong nakikiramay sa pamilya po nila, at sana po ito ay magsilbing eye-opener at reminder sa mga pulis natin to adhere doon sa ating umiiral na police operational procedure. Dagdag ni Colonel Fajardo, hindi nag-avail ng free legal assistance ng PNP ang naturang mga pulis dahil mas pinili ng mga itong kumuha ng private lawyers. Bunsod ng insidente, ipinag-utos na rin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang pag-review sa police operational procedure ng PNP, lalo na ang paggamit ng baril ng mga pulis upang hindi na maulit ang katulad na insidente. As an offshoot of this particular incident, nagbigay po ng directive ang ating Chief PNP, si Police General Benjamin Acorda Jr. to review yung mga existing police operational procedure natin, particularly dun sa use of firearms. At yung nga po, one of the discussion po na sentro po doon sa dapat po ang mga pulis ay dapat po mandatory ay may baton po. At saka yung use po ng whistle para kung in case na may mga kailangan pong i-akos at kailangan pong i-apprehend as a result of a particular incident ay hindi kaagad immediately baril po yung ginagamit po nila. Matatandaang napaslang si Jemboy sa isang police operation sa Navotas noong Agosto nang mapagkamala ng mga pulis na ito ang hinahabol nilang suspect sa isang krimen. Nea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.